Hello, good morning mga taga-Lansuana. Yan, may kwento po ako. Itong kwento na to, walang katotohanan. Isa po lang po itong kwento. Yan. Ngayon, may mag-asawang taga Maynila, guys. Ang trabaho nila sa Maynila, alam mo naman, pag sinabing Maynila, snatcher. Ayan, guys, itong babae na to, buntis yung asawa niya. Siyempre, hindi naman araw-araw na nakaka-snatch sila o nakakanakaw sila siguro. Ganyan yung pagkakwento. Tapos nung time na nanganak yung babae, wala siyang ipon, guys. So ngayon, nung time na naglibor na yung babae, tinakbo ng asawa niyang snatcher din sa ospital. Nung tinakbo niya, guys, talagang manganganak na. Sabi niya, paano yan? Wala tayong ipon, wala tayong pangbayad ng ospital. Sabi niya. Sabi ng asawa niyang lalaki, hen mo, didiskarte ako sa sa LRT. Baka makadiskarte ako doon, maraming matao doon ngayon. Sabi niya. Ngayon, punta yung lalaki. Yung babae, pinunta na siya sa delivery room, manganganak na. Ngayon, nung after siguro mga ilang oras, wala siyang na-discard, guys. Binalikan niya yung asawa niya sa ospital. Malungkot kasi wala siyang discard pera, wala siyang pambayad ng ospital. Nung pagpasok niya sa ospital, nakapanganak na yung asawa niya, lumabas na yung baby. Ngayon, tinanong ni asawa niyang babae kung may na-discard siya. Sabi niya, ano yan? Wala akong na-discarte, sabi niya. Ngayon, nung inabot sa kanya ng doktor yung baby, habang hawak-hawak ng doktor, yung kamay ng baby nakaganyan. Sabi niya, Dok, bakit yung kamay ng anak ko na ganito? Sabi niya, ay, hilot-hilotin mo yan kasi para masanay yan, para paglaki niya, bata pa naman sabi niya, paglaki niya hindi siya lagi nakaganito. Sabi ng doktor sa kanya, hilot-hilotin mo lang yan, parang yan, inborn yan, sabi niya, pero magagawa niya na paraan sa paghihilot, sabi ng doktor sa kanya. Wala, kasi kita ko wala namang difference yung kamay ng bata basta nakaganyan lang siya, sabi niya. Ngayon, nung hinihilot niya, nung pagkalis ng doktor, hinihilot niya, guys. Hinihilot niya yung kamay ng anak niya. Nung paghilot niyang ganyan, tangina, may hawak yung bata na singsing. Laking singsing, guys. Yan pala, guys. Nung dinukot ng doktor dinukot ang doktor dinukot niya yung bata, kinuha ng bata yung singsing ng doktor. Ginanyan niya, guys. Kaya, tignan mo nga naman, mana-mana, guys. Kaya ang galing ng bata, ang galing namana niya sa nanay at tatay niya. Nung nakita ng ama niya na may singsing, guys, agad-agad siyang pambihira. Sabi niya, sa akin naman ako, sabi niya. Pinunta niya, guys, sa malapit na pawn shop. Ang bigat, guys, 10 grams na 24 carats, sabihin mo ng 3,000. 3, 6, 9, 12, 15, sabihin mo ng 3,000. Exhibit lang natin, pag 10 grams na 24K, 30,000 na. Ay babayaran lang nila sa hospital, wala pang 5,000. Sobra pa, sabi niya. Blessings talaga tong anak ko, mana sa akin. Yung future ng batang yan, guys, sinapupunan pa lang siya ng mga magulang niya kung ano yung mga trabaho ng mga magulang niya, na-adapt niya. Kumbaga, jeans. Ito po ay kwento lamang. Narinig ko lang po yan sa mga kwento ng mga matatanda, pero wala pong katotohanan yan. Maraming salamat sa panonood. Baka kayo sana. Okay, sa susunod nating makapag-research ako ng maganda-gandang kwento.